nangyari doon. Kita na ba yung mukha ko? Mention. Kita po yung pusa. Ito na, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ngayong gabi sa ating gagawin pong pag-aaral sa banal na kasulatan. Medyo matagal-tagal po ang ating ginawang pag-aaral, naging bakante. Pero narito pa rin po ang tropang diskusyon sa mga doktrina, pinangungunahan po ng ating walang kakupas-kupas. At hindi nababawasan ng kagwapuan, nadadagdagan pa. Si Pastor Dave at Sir Fernando Camacho. Dave Villaruel. Kaya nga hindi ako nagpapakita ng camera mga kapatid kasi baka alanganin ako sa dalawa kaya hindi muna ako nagpapakita. Pero ngayong gabi ay maganda po ang papaksain natin. Sasagutin natin ang katanungan, nang maging Kristiyana po ba si Apostol Pablo ay huminto ho ba siya sa pangingilin ng Sabat o katulad ng paniniwala ng marami na winilang halaga na ni Apostol Pablo yung Sabat o hindi niya na iningatan banal makatapos na maging Kristiyano siya dahil di umano ay hindi na daw ito kasama sa dapat ipangaral sa mga mananampalataya. Yan ang ating pilit na bibigyan ng liwanag ngayong gabi sa diskusyon sa mga doktrina. Pero bago tayo magsimula sa ating gagawing pagtalakay sa mga salita ng Diyos, inaanyahan ko po ang ating magiting na mangangaral at tagapagtanggol ng pananampalatayang Adventista, si Sir Fernando Camacho. Pangunahan po tayo sa prayer. Tayo manalangin. Mga kapatid, let us pray. Dakila po naming Diyos, sa pagkakataon po ito, amang banal ay patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang programang ito. Hangad po namin na sa pagitan ng programang ito at sa dadaluyang mga puso ay tumubo ito ng malalim sa kanila. Magbunga ito ng sa gayon ay makasama namin sila sa tunay na paglilingkod sa inyo. At umaasa din kami amang banal na magiging pagpapala rin ang programang ito sa iba pang mga naghahanapan ng katotohanan. At umaasa din po kami, patuloy niyo pong gagamitin ang programang ito saan magsulok ng daigdig sa pamamagitan ng pagsasaypa po kami. Saan po ng inyo pong mga anghel upang maitawid namin ng maayos ang inyo pong banal na katuruan sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So yan nga po yung ating tulad ng nabanggit natin, yung pag-aaralan nating paksa ay tungkol sa pangingilin ni Apostol Pablo ng Sabat. So marami po mga talata sa Bible na masasabi natin ang Apostol Pablo ay nangili ng Sabat. Actually po, mga kapatid na nakikinig ngayong gabi sa ating programa, 85 na referensya po sa Bagong Tipan, lalong-lalo na sa Aklat ng Mga Gawa, ang makikita natin na ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay iningatang banal yung araw ng Sabat, mga kapatid. So, bakit kaya umugat yung ganitong kaisipan na hindi nangingilin ng Sabat si Jesus o at mga alagad? Unahin natin tanungin si Sir Fernando. Anong masasabi mo dyan, Sir? Opo, una-una mga kapatid, ay may binabanggit sa Biblia na maraming mga tao na talagang magsusumikap na ibangon yung kanila pong nakagisnang pananampalataya. Ang tawag ng Biblia dyan, maitayo yung sariling kanila. May talata niya, kapatid na yung maitayo yung sariling kanila, na sinisikap nila na ipanig yung katwiran doon sa kanilang doktrina. Ang tawag po dyan mga kapatid ay subjective. Pag sinabi pong subjective, yan po yung isang pag-aaral na idinadaan sa makasariling pamamaraan. Dapat po kapag mag-aaral ng Biblia, hindi po dapat subjective, dapat objective. Ibig sabihin, pag mag-aaral ka ng Biblia, dapat wala kang pinapanigan, wala kang kinikilingan. At isa rin dahilan yan mga kapatid, kung minsan may mga bumabasa ng Biblia na para bagang
Pastor Deb at Pastor Cesar, para bagang yung binabasa nilang Biblia, isinulat sa ating panahon. At parang nakausap mismo nila si Pablo. Pero makikita natin, kapag bukas lamang ang ating puso, at pag-aaralan ang Biblia, si Apostol Pablo, mulat-mula nang siya nagkaisip, Pastor Dave at Pastor Cesar, hindi nawala sa pagiging ugali niya yung mangili ng Sabat. Yan. Siguro masasabi ko pansamantala ay masyado nilang ikiniling yung kanilang puso doon sa pananampalataya nila. Kaya kahit na mayroon silang mababasa na liwanag na nangili si Pablo, patuloy nilang ipupush na si Pablo hindi nangili ng Sabat, Pastor Cesar. Okay. Maganda po. Si Pastor Dave naman, anong yung masasabi dyan? Okay. Pastor Dave, naka-mute ka? Yung i-unmute muna ang iyong sarili. Okay. Sorry po, naka-mute pala. Bahan ko nang masabi. Joke lang. Nakakalungkot pa nito, no? Professor Fernando at Pastor Cesar, yung isang malaking relihiyon o malaking pananampalataya na nagsasabi na wala na ang Sabat at maging si Apostol Pablo ay hindi nangili ng Sabat kundi nag-preach lang daw sa sinagoga, no? Ay sila pala, kung titingnan talaga natin yung kanilang aral, ay naniniwala sila na meron pang Sabat. Kaya lang yung Sabat sa kanila ay linggo. So ibig sabihin, hindi nawala yung Sabat at yung 10 utos nga actually, naniniwala sila sa 10 utos 10 pa rin. Kaya lang, merong ibinawas at merong binago. So, naniniwala sila sa araw ng Sabat actually, lalo-lalo na yung sabihin na nga natin yung pangalan, ang Roman Catholic Church. Naniniwala sila sa Sabat, actually sa kanilang mga katekism, may kita natin na talagang may Sabat, naniniwala sila sa Sabat. At sa kanilang mga doktrina, yung mga aral ay sinasabi nila na ang Sabat, ito nga yung Sabado, kaya lang inilipat yung kabanalan sa linggo. So, naniniwala sila sa araw ng Sabat. Maliban doon sa mga dating daan sa Iglesia ni Cristo, para sa kanila, wala na talaga ang Sabat. So, yun lang muna, Pastor Cesar. Okay, sige, maganda. Iira mo na kaagad Akala ko iilagan mo dinaanan mo kaagad, sinagasaan mo kaagad Pero okay lang po yan. Hindi naman po natin sila inaano. Totoo naman po yun, inaamin naman nila yan. Marami tayong kasulatan dyan na inaamin nila yan. Wala tayong... Actually, hindi sila makikipagtalo tungkol dyan. Kaya nga po nagtataka ako, nakikipagtalo sila na linggo daw yung yung Sabat na ngayon. Aminado naman sila na hindi yun linggo Sabado yun. Tsaka na natin to tatalakayin sa ibang mga panahon kung anong nangyari. Pero sa ngayon, gusto nating pag-aralan, si Apostol Pablo ba ay makatapos mahikayat, Pastor Dave, ay huminto na siya sa pangingili ng Sabat. Dito muna tayo sa Acts. Gawin natin itong mas malalim na pag-aaral. Okay. Pag sinabi mo kasing nangingilin, kasi pag pangingilin kasi sa English yan, make holy or keep holy. O iingatang banal. So paanong iniingatan ba ng banal ng isang mananampalatayang Hudyo nung panahon nila yung Sabat? Paano ba nila iniingatang banal? Maraming paraan Pero yung isang ginagawa nila, Pastor at Sir Fernando, magbigay nga kayo ng isang paraan para maingatan yung Sabat. Okay. Ako na muna. Actually ay So, sige, ako na muna. Actually ay Pastor Cesar, isa lang yung hinihingi. Naglista ako dito ng 3 paraan kung bakit kung paano may pangingili nilang araw ng Sabat. Pero magbibigay ako ng isa sangayon sa iyong tanong. Ang isa sa pamaraan para mangilin sila ng Sabat, kasama na po dito yung pagpipreach. Pagsisermon sa synagogue, pagba-Bible study, kasama na po yan sa tinatawag nating pangingilin ng araw ng Sabat. Nawala. Master, sige. Tayo ay sumipi ng isang talata sa Bible na iningatan nila, sinabi nyo nagturo.
At basahin natin ito sa aklat ng Lucas. Mismo ang ating Panginoon ang nagbigay ng example kung paano ipangilin yung araw ng Sabat, di ba? Sa Lucas 4, ang talata ay 16. Yan, maganda yan. Kaya tingnan natin ha. Atin pong limiliniin yung ginawa ng ating Panginoon sa 16. Ito yun, no? At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Paliwanag nyo nga po yan, mga kapatid. Oo. So, dito mga kapatid, maliwanag nating nakikita ng ating Panginoong Kristo, kagaya nung nabanggit na ginagawa sa araw ng Sabat, ay nagtitindig, bumabasa, nag-aaral po ng salita ng Diyos. Maliwanag na nababanggit sa atin ang ating Panginoong Kristo ayon niya sa kanyang kaugalian. So, ibig sabihin nito, mga kaibigan, na bata pa lang ang ating Panginoong Kristo ay tinitraining na siya hanggang sa talagang ugaliin na niya pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ano pong ginagawa niya? Nagtitindig upang bumasa. Ibig sabihin, yung mga kategoring ito, mga kapatid, nagtindig upang bumasa, implied meaning na siya'y nagtuturo ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon, ang isang nakakatawa rito, yung ginagamit ng yung iba na policy. Brother Fernan, Pastor Cesar, Pastor Dave, hindi naman sinabi ng talata na na siya'y sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y nangilin sa araw ng Sabat. Hinihigaan tayo ng letra por letra. Oo. Wala naman daw nakalagay na salitang nangilin. Actually, mga kapatid, ito isang policy, gamit lamang ito ng makikitid sa pag-unawa sa Biblia. Hindi nila naunawaan, yun lamang magturo ka ng salita ng Diyos sa araw ng Sabat. Yung iniingatan mong banal ng araw ng Sabat, akto na yun ng pangingilin, kapatid na Cesar, kapatid na Dave. Ngayon, babasa ko ng isang tawag dito, komentary. Ito ay komentary ni Thomas Hale. Komentary ito ng Bagong Tipan. 2 volume ito, babasahin ko yung unang bahagi, copyright 1995 ng OMF Literature sa pahina 440. Sabi dito, idinaraos ng mga Hudyo ang kanilang gawaing pangrelihiyon sa mga sinagoga sa bawat nayon. Ginagawa ang mga serbisyo tuwing Sabado, ang araw ng Sabat. Kinaugalian nang sa panahon ng serbisyo ang pagbasa mula sa isang balumbo ng lumang tipan. So, dito mga kaibigan, maliwanag na yung ginawa ng ating Panginoon na pagtindig at pagbasa ng banal na kasulatan ay isang akto ng pangingilin ng araw ng Sabat, mga kapatid. So, kaya no need na para hanapin pa yung word for word na salitang nangilin ng ating Panginoon ng araw ng Sabat. Yan po ay isang policy. Tandaan natin, hindi laging ang sagot sa pag-aaral ng Biblia ay mababasa ng letra por letra. Kasi may mga reliyong ganyan may mga samahan ganyan Sir Fernando, na pag hindi ka nabasa, hindi yan tama. Nasaan ba yung reliyon mo sa Biblia? Hindi nabasa, hindi ka totoo. So yung ganyang mababaw na pag-aaral po ng Biblia ay hindi po kami sang-ayon diyan, dahil kung ang basihan natin ay kailangang mababasa para maging totoo, di magkakaroon ng malaking problema. Alam niyo kung bakit? Sa aklat kasi ng Esther, wala kang mababasa kahit isang salitang Diyos. Yung sabihin sa aklat ni Esther na wala yung Diyos bigla, kasi wala yung salitang Diyos Correct. Kasi pastor, kung susundan natin yung kanilang kaisipan, dapat tanggapin nila na walang Diyos sa panahon ni Esther. Kasi walang nabasang Diyos Di ba ganun ang lalabas niyan? Yun ay tinatawag lang na kulang ng common sense at correct. Para lang makalusot doon sa kanilang itinataguyod na pananampalataya. Kahit napaka-obvious. Kaya nga lagi ang tanong ko dyan, sir, bagamat di ako nakakapag-debate, dahil trabaho mo na yon, dahil kailangan lumusot muna sa iyo bago sa akin.
Oh, correct. Tama. Dapat ganito, tinatatanungin ko sana kung ako lang ay nakikipagdebate. Yung pagpasok ba ni Kristo sa sinagoga at nagbasa, yun ba ay paglabag o pangingilin? Yeah. Yun. Hanggang ngayon, di pa nila sinasagot yan hanggang sa oras na ito. Sabihin nila, hindi daw po pumasok ay nangingilin. Hindi, tinatanong ko, yung akto ba yun? Pangingilin ba yun o pagsuway? Oo. Yun ay pagsunod, hindi yun paglabag. Kasi kung ang paglabag doon, hindi dapat makikipagpulong. Dapat nagkarpentero si Jesus. Yan, Carpenter siya dapat o kaya ay hayagang siya nagbuhat ng kung ano o kung anong ginawa niya. Huwag siya pumunta ng simbahan. Yan, yun ang paglabag talaga. Pero nung pumunta ka sa loob ng simbahan, hindi yun paglabag. At saka, Pastor, yung term na ayon sa kanyang kaugalian. Mabigat yun, Pastor. Yun, ugalian. Kapag iisipan natin, mabigat na salita yun eh. Mamaya, dudugtong natin yan kay Pablo. Oo. Ito ba, Pastor, gusto ko maintindihan ng ating mga listeners, yung binasa ko, Pastor, hindi atin yun na commentary, no? Mag-interpret nila. So, yun ay commentary ng ibang pananampalataya. Ayan, ano? So, kailangan magtingin-tingin din tayo sa mga komentaryo ng iba, no? Para makatuklas pa sila ng mga katotohanan, no? So, babasa pa ako ng isang komentary, Pastor Cesar. Sige po. Ito naman ay kay Archibald Thomas Robertson, no? Yung word picture in the New Testament. No? Ito ay actually kung sila ay merong eSword, makikita nila ito doon. Isa sa mga Bible software ito. Sabi rito, as his costume was kata to iotos auto. Second perfect active neuter singular participle of an old etheo. Sabi ni Homer, no? To be accustomed, literally according to what was customary to him. Otoy dative case. So, ibig sabihin dative case, ano ito? May pagdiriin dito, no? This is one of the flashlight on the early life of Jesus. He had the habit of going to public worship. Tingnan natin, ano? So ito raw ay one of the flashlight of the early life of Jesus. He had the habit. Pag sinabing habit, talagang ano ito? Hindi ito tsambahan lang. No? He had the habit on going to public worship in the synagogue as a boy. A habit that he kept up when a grown man. So makita natin dito talagang mula sa kanyang pagkabata, talagang nangingili na siya ng araw na Sabat. Itutuloy ko pa. If the child does not from the habit of going to church, the man is almost certain not to have it. Yan. We have already had in Matthew and Mark frequent instances that the word synagogue, which played such a large part of Jewish life after the restoration from Babylon. So dito makikita natin, no, kung nanamnamin lang natin yung message na binabanggit dito, Pastor, yung kanyang pagpunta sa sinagoga, hindi ito basta-basta, kundi habitual na ito ng ating Panginoon na iniingatan niya yung kabanalan ng araw ng Sabat. At isa itong palatandaan ng ating Panginoong Hesus, ipinangingilin ang araw ng Sabat, Pastor Cesar. So yun, napakaganda po. Yan po, ulitin namin, yan di namin sinabi. Yan ay komentaryo ng ibang pananampalataya. Yeah. Tungkol po sa paksa na yun. Kasi po, ang pinatutunog kasi ng mga anti-Sabat, mga ayaw ng Sabat, na nang dumating daw si Kristo dito sa lupa, hindi na siya nangingili ng Sabat. Mm-hmm. Parang pinatutunog nila si Kristo ay labagero mula nung siya ay nagbinata o mula nung siya ay idalins ng ni Maria, tinuruan siya lumabag ng Sabat. Hanggang lumaki, hanggang naging 30 years old nagpabaptize, hanggang doon labagista pa din siya. Ewan ko kung anong mga kaisipan ng merong mga ito. Baka noon pa lang hindi na lumaki si Jesus Christ, baka binato na. Kasi bawal sa kanila yun, lumabag sa araw ng Sabat. Napakatinding issue niyan pag siya ilalabag.
Ginawang labagero, ano? Oo, ginawa. Ganun ang pinatutunog nila na para bagang si Kristo ay talagang actually sinabi ni Jesus Christ sa aklat ni Juan, di ba? Sino sa inyo makakapagsumbong sa akin sa kasalanan? Hinahamon niya yung mga tao kung meron ba kayong makikitang kasalanan sa akin. Oo. Meron binibintang lang pero hindi talaga kasalanan. Pastor Dave, wini-welcome pala namin si Pastor Erickson na nanonood. Pastor, medyo na late ka. Pwede ka pa naman pumasok sa link kung gusto mong sumama sa amin dito sa join. Join ka sa link. So, kay Pastor Dave naman. Pastor Dave, anong masasabi mo dyan? Pinapatunog ng mga ibang mga mananampalataya, ibang mga nagsasabi, mga anti-Sabat, para bang mula nung ipanganak si Kristo hanggang siya ay mamatay, ay manlalabag talaga ng Sabat. Anong masasabi mo dyan? Yun nga dun eh. Nakakatawa dun. Alungkot, ano? Sa mga Hudyo, no? Kasi, sabi mo nga kanina, Pastor, matagal na sana siyang pinatay. Hindi pwede yung simula pagkabata ay hanggang sa kanyang paglaki, lumalabag siya sa araw ng Sabat. Hindi siya ituturing na Hudyo ng mga Hudyo dahil hindi siya nahingili ng araw ng Sabat. Ano? Pero dito sa ating pinag-uusapan, puntahan natin yung Lucas chapter 4 verse 16. Yun nga, makikita naman natin doon na talagang merong akto ng pangingili ng araw ng Sabat doon. At the same time, wala rin naman tayong mababasa na hindi siya nangilin doon ng araw ng Sabat. Kung hanapan din natin ng sabihin natin, bakit may mababasa ka ba dyan na hindi siya nangili ng Sabat? Okay. So siguro, kailangan intindihan ay ano ba yung pamaraan o kung paano ba talaga ipinangingilin ang araw ng Sabat? Yun. Ito, bigyan ko kayo ng analogy, ano? Paano ka ba nagsiselebrate ng birthday mo? Di ba? Sir at saka Pastor Dave, naghahanda ka. Halimbawa lang yun, naghahanda ka ng pansit o bihon ba yan o kung medyo bata-bata ka, spaghetti. O kaya gusto mo haluan ng malagkit na may linga. Mga ganyan. Tapos may cake. May cake. Nakalagay ang edad, 38. Yung edad ni Sir. May ihipan. Di ba? Nakalagay kung anong number. So, ganun yung para ng pag-celebrate. Di ngayon Sir, kanya, pinicturean mo lahat. Binidyohan mo, sinerenade ka. Nagluto ka, pinicturean mo yung mga pagkain. Ang daming mga bisita, may dala pang lobo. Para malaman, tapos may nakalagay doon sa may dingding, happy birthday. Happy birthday. Tapos pinost mo ngayon sa social media, yung mga yun. Tapos sabi nung nag-comment, Sir Fernando, happy birthday, nagsiselebrate ka pala ng birthday mo ngayon. Ang sabi mo ngayon, nag-reply ka, hindi ako nagsiselebrate ng birthday ko. Wala kang narinig, wala kang sinabing happy birthday. Wala. Bagamat nakita mo sa dingding, wala kang narinig. Wala kang nabasang ako ng birthday, hindi ako nagpapabati. Pero in the fact na yung ginawa mo talaga, yun ay paraan para mangiling ka ng para i-celebrate mo yung birthday. Correct. Parang ganun ang ginagawa ng mga tao ngayon sa panahon natin. Pumasok sa simbahan, hindi nagtrabaho, nagturo ng Biblia, nagpagaling ng sakit, ba? Nagpatawad ng kasalanan. Yun daw hindi pangingili ng Sabat. Ayun nga Actually, Pastor, yan isa na yung akto ng yung ginagawa nila. Isa ng akto yan ng pamimilipid ng salita ng Diyos. Kasi kapag ikaw matuwid kang mangangaral, matuwid kang nag-aaral ng Biblia, hindi mo lalabanan yung ganitong mga katuruan at di ka maniniwala doon sa mga nagbibintang na hindi nangili ng ating Panginoong Jesucristo ng araw na Sabat. Tama po. Kung ilalagay mo lang yung kaisipan mo sa isang tamang pag-aaral ng Biblia, In fact, Pastor, maging nung magkaalagad ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga alagad niya, tinuruan din niya kung paano mangili ng Sabat ng tama, Tignan niyo, babasa ko ng isang talata, Pastor, bago ako ibalik kay Pastor Cesar. Ito ay nasa Marcos Kapitulo 6, talatang 1 at 2. Sabi niya po ganito, at umalis siya. Sino po yung siya? Ang ating Panginoon sa Kristo. At umalis siya doon at napasa kanyang sariling lupain. At nagsisunod sa kanya
ang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, pansinin ninyo, no? Kasama niya yung mga alagad. Nung dumating ang Sabat, sabi dito, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. Sino kasama? Yung mga alagad. At marami sa nangakarinig sa kanya ay nagtaka na nagsabi, saan nagkaroon ang tao ito ng mga bagay na ito? Anong karunungan ito na sa kanya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginawa ng kanyang mga kamay? Ano pa katibayan na talagang kasama niya mga alagad? Tuloy lamang natin. At pinalapit niya sa kanya ang 12 at nagpasimulang sinugo sila ng 12. Ayun. So dito makikita natin, mga kaibigan, at ng ating Panginoon, mula pagkabata hanggang siya nagkaroon siya ng mga disciples, yung pangingili ng Sabat, hindi niya pinababayaan. Kaya maling isipin na hindi ipinangili ng ating Panginoon yung araw ng Sabat, Pastor Cesar. Okay. Ito pa, bibigyan ko ng talata sa aklat ng 1. Yan. 1:15. Tingnan natin ang sinabi ng Bible. Dito yung sinabi ng ating Panginoon, kung siya ba daw ay naging manlalabag. Sa talatang G, ito ang sabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, tinutupad niya yung utos ng Diyos. Di ba? Oo. Hindi niya nilalabag. Kasi kung sinabi niya, okay, mag-alala, ako'y nilabag ko din. Labagin niyo na din. Kasi nilabag ko Oo. Alam mo, Pastor, kung yung ating Panginoong Jesucristo nandito sa lupa, tiyak sesermonan itong mga nagsasabing manlalabag ang ating Panginoong Jesucristo Actually, maging si Apostol Pablo magagalit sa mga to Oo, magagalit. Oo. Di ba? Sabi niya sa Roma 3:31, diba? Niwawalang kabuluhan baga natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kautusan? Kasi yung kautusan, kabahagi dyan yung 10 Commandments. Huwag nawang mangyari. Huwag nawang nangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Pinagtitibay. Pag pinagtitibay pala, ilalabagin. Yan. Oo. Kaya basta katotohanan lang ang hanap ng nag-aaral ng Biblia. Hindi niya sasabing nilabag ng ating Panginoong Jesucristo ang araw ng Sabat. Amen. Okay, Pastor Dave, anong masasabi mo dyan? So, siguro ay balikan natin yung kay Apostol Pablo. Ayun, i-connect na natin, i-connect. Mag-connect natin kasi kapareho ng binanggit doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, doon sa Lucas chapter 4 verse 16. Halos kapareho dito sa Acts chapter 17 verse 2. Na kung saan sang-ayon sa kaugalian, sa ugali ni Apostol Pablo, siya ay nangilin. Pumunta sa sinagoga at nangilin. At ang sabi dito, sige natin yung Bible verse. Yan, para mabasa ng ating mga Then kapag may tanong sa audience natin, sagutin natin. Apo. Okay, so habang hinihintay natin yung verse, mapapansin natin doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus dito sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 16. Isang act o isang uri ng pangingili ng araw ng Sabat ay ito po yung pag-preach. So pag nag-preach si Kristo at nag-preach din si Apostol Pablo, ibig sabihin nangili siya ng araw ng Sabat. Hindi natin masabi na hindi siya nangili ng araw ng Sabat. Actually, yung pag-preach nga niya, isang uri ng pangingili ng araw ng Sabat Ito po 17:2. Opo, yan, 17:2. Correct. Isa sa pangingili ng araw ng Sabat, kasama na yung pagsamba. Bukod sa pagpipreach, kasama na yung pagsamba. At ang pangatlo ay paggawa ng mabuti. Yan po ang mga uri ng pangingili ng araw ng Sabat. Kasi ang iniisip nila sa araw ng Sabat ay yung pagtigil lang, yung rest. Ibig sabihin kasi ng araw ng Sabat ay iingatan mo itong banal. So, paano mo ito iingatang banal? So, sa paggawa ng mga gawaing may kabanalan. Ano ba yung mga gawaing may kabanalan? Pagsisermon sa sinagoga, gawaing may kabanalan yan. So, akto ng paingilin
ng araw ng Sabat o isang uri ng pangingilin ng araw ng Sabat. So, pagsampa, sumamba si Apostol Pablo, pumasok si Kristo sa simbahan, isang uri na naman ng pangingilin ng araw ng Sabat. So, bagaman si Kristo may pinapakita pa ng paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat, pero pinag-uusapan natin dito ay yung kay Apostol Pablo na ang sabi doon ay siya'y pumasok sa sinagoga at ayon sa kaniyang kaugalian. Bakit po ba binanggit na ayon sa kaniyang kaugalian? Kasi kagaya po ni Kristo, si Pablo po ay isa pong Hudyo at siya po ay meron pong katungkulan. So simula pagkabata ay gawain na niya yun. At nung siya ay maging Kristiyano, ang gawain na ito hindi niya iniwan. Nagpatuloy siya sa pangingilin ng araw ng Sabat dahil ito po ay pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nangangahulugan na si Apostol Pablo, hindi po siya masuwayin sa utos ng Diyos. So, Master, baka may okay. Gusto ko pansinin muna natin yung yung sabi dito, yung binanggit ni Pastor Dave, Acts 17:2. Then Paul, as his custom was, went into them from 3 Sabbats, 3 magkakasunod na Sabat, reasoned with them from scriptures. Ang pinakatwiran dito ng ibang mga kaibigan natin na mga hindi naniniwala sa pag-iingat ng Sabat. Kaya lang naman siya pumunta doon sa sinagoga, Pastor Dave, Sir Fernando. Dahil nangangaral siya, pinapangaralan niya lang yung mga hintil. Hindi dahil siya ay nangingili ng Sabat. Anong masasabi niyo dyan? Sige. Oo. Yun nga, Pastor Cesar, kung maiintindihan lang sana ng ating mga kaibigan, yung salitang kustumbre o yung salitang kaugalian, hindi sila hahantong sa maling pagkaunawa . Kasi kapag sinabing sa Greek kasi maliwanag, Pastor Cesar, na ginamit ay eotos. Nang ibig sabihin ng salitang eotos, isang malalim na pagpapahalaga sa kanyang nakagisnan. Kaya nga ang banggit ayon sa kaugalian. Ano po yung kaugalian ni Pablo? Pumasok siya sa 3 magkakasunod na Sabat para ipaliwanag ang kasulatan. Yun pong pagpapaliwanag ng kasulatan sa araw ng Sabado, katulad po ng ating pinag-aralan kanina, yan po ay isang akto ng pangingilin ng Sabat. Yan. Bakit anya pumapasok sa sinagoga? Sapagkat sa mga Hudyo, customary din nila na kapag Sabat, nasa sinagoga sila. Ayun. Kaya siyempre, kung nasaan ang pagkakatipon, kung nasaan ang sama-samang magkakapatid na pagkakatipon, nandoon din ang ating Panginoong Jesucristo upang gampanan yung akto ng pangingilin, Pastor Cesar, at Pastor Dave. Yan. Hindi lang basta siya dyan nangaral ng kung ano-ano, kasi sabi nung may nakadebate nga ako dyan, Pastor Cesar, sabi niya, yung ipinasok daw ng ating Panginoon dyan, nakikipag-debate siya, nakikipagtalo siya, na hindi na ipangilin yung araw ng Sabat. Isang malaking pagkakamali yun, mga kapatid. Kasi kung ibababa nyo lang po sa talatang 3, yung kanyang ipinangangatwiran, hindi yung wag nang mangilin ng Sabat, kundi ang pinangangatwiran niya, kilalanin ng mga tao na kilalanin ng tao si Kristo. Basahin ko muna, ganito sabi sa talatang 3. Talatang 2 yun, ibaba lang natin sa 3. Na binuksan at pinatunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, aniya, na aking ipinangangaral sa inyo, ay siyang Kristo. Talatang 4. At nangakahikayat ang ilan sa kanila at nakikampi kay Pablo at kay Silas. At gayon din ang lubahang maraming mga Gregong masipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Dito, ang usapin, hindi yung kaya nagpupunta si Pablo para aralan sila na huwag lang mangilin ng Sabat. Hindi, upang ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo. At ayon nga sa tala, maraming nahikayat. Kaya
maling isipin na nagpunta lang si Pablo para mangaral, hindi para mangilin. Maling argumento ito, no? Hindi ito akma sa tamang pag-aaral ng Biblia, Pastor Cesar. So, maganda po, maganda. So, kasi ang kinakatwiran kasi ay yun nga. Andiyan pa ba kayo? Bukang ako ang nawala. Narito po tayo. Narinig mo ako, sir? Narinig mo ako? Hello. Andito po, andito. Nandyan. Narinig niyo ako, mga kapatid. So, opo. Kala ko nahulog ako. Opo. Hindi, narito ka. Naka-monitor tayo sa cellphone yung ating program. Yes. So, ngayon, paano natin masasabi na hindi lang kasi naniniwala naman ako, mga kapatid, naniniwala din naman ako na pumunta din si Pablo sa sinagoga para din ipangaral yung mabuting balita. Kasi yun naman talaga yung kapag nasa sinagoga ka, nag-aaral ka ng kasulatan hindi mawawala yun kasi kasama yun, Sabbath school yun. Di ba? Yun yung nangyayari. Yung tinuro nga lang ni Apostol Pablo, parehas din ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Nung nandun siya sa Lucas 4:16, kung babasahin mo yung buong kwento na yon, binasa niya yung sa aklat na Isaias, sabi niya, natupad sa ang kasulatan nito sa mga harapan ninyo. Parang sinasabi ni Jesus, ako yung Messiah. Parang ganun. Kasi yung binasa niya yung sa Isaiah tungkol sa Messiah yun Tapos, nagalit yung mga Hudyo. Yun yung katwiran naman ng iba. Kaya nga nagalit. Tingnan mo, nagalit yung mga Hudyo. Ito mo, pumunta doon yan para makipagtalot. Pero hindi nila alam, isolated case lang yon. Hindi palaging panahon na nasa sinagoga si Pablo at si Jesus Christ. Lagi nakikipagtalo. Actually, yun nga lang yung tala na gano'n ang nangyari. Pero sa mga ibang tala sa buhay nila, mga kapatid, maayos nilang nakapangili ng Sabat. Sa katunayan, mula sa pagkabata hanggang lumaki, yung word na nakaugalian, hindi mo hindi mo mapapasubalian na nangingilin sila ng Sabat mula bata pa sila hanggang panahon na naisulat yun. Yan, Kaya nga babasa ko, Pastor, ng isang ng isang sali ng Biblia, Pastor, tungkol diyan sa kaugalian dito sa Complete Jewish Bible ng 17 ng Acts. Yan, dito sa Complete Jewish Bible makikita ninyo, according to his usual practice, usual practice, Shaul went and on 3 Sabbaths he gave them drashes from the Tanakh. So yung mga term dito, Pastor, na usual practice ay hindi mo matatawarang salita na talagang si Apostol Pablo ay hindi nagpapabaya sa pangingili ng Sabat. Amen. Maliwanag po yan. So nasagot na yung ating tanong, kung nangilim ba si Apostol Pablo ng araw ng Sabat o hindi. So malinaw dyan na Pastor Cesar na nangilin talaga si Apostol Pablo dahil kahit sabihin nilang preach, ang pagpipreach ay isang akto ng pangingili ng araw ng Sabat. Hindi yun paglabag. Pag nagpipreach ka pala, hindi na yun pangingilin, hindi yun paglabag. Hindi, mali yun. So ito pa magana natin. Meron akong 3 giveaways diyan sa ni Apostol Pablo. Una muna, kaya siya nangingili ng Sabat. Una, dahil sinusud niya yung utos ng Diyos. Yun yung pinakauna doon Wala naman kayong mababasa actually sa lahat ng sulat ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabing wala na yung 10 Commandments. Actually, sabi niya dun sa Roma 7:12, ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Di ba? Walang kaburuhan ba natin ang kautusan? Sa madaling sabi, mga kapatid, masunurin si Apostol Pablo sa kautusan. Actually, Sir Fernando, Pastor Dave, pinagmamayabang pa nga niya Pag binasa mo yung Galatia, wala sa kanya mapipintas Ako isang pariseo. Pagdating sa kautusan, sakdal, sabi niya. Walang may pipintas sa kanya kahit yung mga Hudyo. Bakit? Ibig sabihin hindi siya lumabag. Kasi wala kayong may pipintas sa kanya kasi nga sakdal siya doon. Pagdating sa sunuran lang sunuran lang sa kautusan, pariseo siya siya, kumbaga sa mitikuloso sa pagsunod sa kautusan. Tapos sasabihin ng mga na hindi daw nangingilin si Pablo ng Sabat. Aba,
Oo. Yun na naman ulit. Pinatutunog na naman ulit mula pagkabata si Pablo. Pagpalagay na natin nung nahikayat siya, naging malabagi na. Oo. Yan na naman Mali na kaisipan yun, Pastor, ano? Ginawa na nga kay Kristo, ginawa pa kay Pablo. Oo. Tignan mo, Pastor, ano? Babasa ko ng notes ni Albert Barnes, ano? Palagay ko kilala ito ng mga nag-aaral ng Biblia, si Albert Barnes, ano? Ganito sabi ni Albert Barnes tungkol doon sa pinag-aaralan natin. His custom was to attend on the worship, no, of the synagogue. So ano daw po yung kanyang customary? To attend saan? On the worship of the synagogue. And to preach the gospel to his countrymen first. So dito maliwanag na itong komentary na ito, mga kaibigan, no, ng ating Apostol Pablo. Uma-attend talaga ng mga worship. So pag umating ka ng worship, tapos isa pang alagad si Pablo, talagang nangingili siya ng Sabat. Ano? Pastor Cesar, meron ka bang diyan? CEB, Contemporary English Version? Tayo natin, baka meron diyan. Gusto kong mabasa ito ng ating mga kaibigan na nagsusuri din, ano? Contemporary English Version, meron po ba? Alam nyo, maganda itong version na ito, no? Ito ay isa sa mga paraphrasing Bible, pero ang kagandahan nito, tuturuan ka nito. No? Ituturo sa iyo yung tamang pag-unawa doon sa 17:2 ng Acts. Ayan, meron na po. Habang Contemporary English Version. Wala po atang contemporary English dito sa ano na to. Basahin nyo na lang, sir. Anyway, babasahin ko na lang, ano. So, sabi rito, doon pa rin, ano, sa Acts 17 verse 2 ng CEB, Contemporary English Version. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths he spoke to the people. He used the scripture. Gusto kong pansinin niyo yung mga salitang so as usual, Paul went there to worship. So talagang nag-worship siya. Talagang nangili siya ng araw ng Sabat. No? Kung word for word lang din ang pag-uusapan, meron may mababasa. Ano, na talagang nag-worship pa. Nag-worship ang ating Apostol Pablo. Pero yung hanapan mo ng talata na hindi siya nag-worship, wala kang mababasang gano'n. Pero dito sa Contemporary English Version, malinaw po. So as usual, Paul went there to worship, Pastor Cesar at Pastor Dave. So, mas marami pa lang Sam? Mas marami pa lang version na kumakampi na o nagsasabi na si Apostol Pablo at si Kristo ay talagang nangilin ng araw ng Sabat. Halos wala nga talaga yatang kahit version na nagsasabi na nangilin sa Acts chapter 17 verse 2. Wala tayong nagsabi na hindi siya nangilin kundi nag-preach lang. Okay, so wala. Ito naman, ipinangaral ba ni Apostol Pablo yung Sabat? Yan. Kasi kung ano natin talaga, ipinaturn lang naman ni Apostol Pablo yung kanyang kasarili kay Kristo eh. Kung babasahin mo yung unang Korinto 11:1, di ba? Magsitulad kayo magsitulad kayo sa akin katulad ng paggaya ko kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo. Pag sinabi niya magsitulad kayo sa akin ang gayang pagtulad ko kay Kristo, may pinagayahan lang siya. Di ba? Tapos ang sabi doon sa aklat ni Pedro, di ba? Si Kristo na nagbata din naman at iniwan kayo ng halimbawa upang siya ninyong dapat lakaran. Di ba? Anong halimbawa iniwan ng Panginoon? Pagpasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ugali ni Kristo pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Actually, wala pong issue sa Sabat sa Bagong Tipan. Kailanman hindi yan naging issue sa kanila. Correct. Dito lang naging issue yan, Pastor, kasi maraming ayaw sa Sabat eh.
Pero kung susundan din nila yung ugali ng ating Panginoong Kristo, tulad ng paggaya ni Apostol Pablo, iugaliin din ng ating mga kaibigan na itangilin din ang araw ng Sabat, Pastor Cesar. Opo. Yun nga. At saka ito, pabaon sa mga nakikinig ngayong gabi bago tayo magkahiwa-hiwalay. Sa aklat ng mga gawa, sa aklat ng gawa, Acts 28. Tingnan niyo po kasi sinasabi ng iba, baka naman hindi naman pinapangaral ni Apostol Pablo yung Sabat. Ito yung pabaon sa inyo para niyong makita ano ba yung ipinapangaral ni Apostol Pablo. O tama po, nangangaral po siya ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero ano bang nakapaloob pa doon sa mga bagkus sa Ebanghelyo ni Kristo? Pinapakilala niya si Kristo. Ano pa? Sa talatang 17, 28, 17, tingnan nyo lang po sa screen. Sabi dito, 3 days of Paul's arrival called together for the local Jewish leaders. He said to them, "Brothers, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government, even though I had nothing against our people or custom of our ancestors." Sa Tagalog, ito po yung sinasabi na si Apostol Pablo ay dinakip. At nung siya dinakip, mga kapatid, sinabi ng mga Romano na itong si Apostol Pablo daw ay nanggugulo. Nanggugulo daw siya. Bakit daw? Dahil siya ay nagtuturo ng kaugalian ng mga Hudyo. Ano ibig sabihin niya dito? Correct. Pag nagtuturo siya ng kaugalian ng Hudyo, pinag-aralan natin kanina, ano ba yung isa sa kaugalian ng mga Hudyo? Mangili ng Sabat. Hinuli si Apostol Pablo dahil nangangaral siya ng kaugalian ng mga Hudyo. Na sabi nung nanghuli sa kanya na hindi nararapat sa atin dahil tayo yung mga Romano. Sabi niya. Ibig sabihin, mga kapatid, kung may common sense tayo at naiintindihan natin, hindi lang yung Ebanghelyo ni Kristo ang pinangaral niya sa Roma. Maging yung katuruan ng Diyos. Yung aral ng Diyos. Bakit? Sabi kasi dito sa Roma 3:2, di ba? Pinagkatiwala sa mga Hudyo yung aral ng Diyos. Natural. Sabi dito sa aklat ng Roma kapitulo 3 at 2. Sa Tagalog yan maganda pero babasahin ko muna sa English. Hindi kasi diglot itong Bible ko dito Sabi dito pakibasa nga sa Tagalog, mas maganda yan sa Tagalog 1 hanggang 2. 1 verse. Ganito ang wika sa atin, babasahin ko sa Tagalog, 1 hanggang 2 ng Roma 3. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Yun. So, klaro po. Ang ipinapangaral ni Apostol Pablo, tama po. Pinangaral niya si Kristo. Kasi nga po yung mga Hudyo, alam na nila yung aral ng Diyos Alam na po ng mga Hudyo yung aral ng Diyos. Actually, ang nila alam, si Kristo na bilang Mesaya. Kaya pansinin niyo kung talagang nag-aaral kayo ng masigasig ng Biblia. Nung nangaral si Apostol Pedro doon sa aklat ng Gawa 2, ilan ang nabinyagan? 3,000 sa isang bagsak. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi yun na lang ang hindi nila naririnig na Bible study. Lahat ng Bible study alam na nilang wag kumain madumi, alam na nila ng Sabat, alam na nila lahat ng mga basic ng paniniwala ng isang mananampalataya. Ang idinagdag ni Pedro na napakahalaga ay yung si Kristo at ang bautismo sa kanyang siya'y nangaral. Kaya binyag talaga ang mangyayari. Pero sa mga Hintil, iba yung kaso, mga kapatid, hindi pa nila alam yung buong katotohanan. Kaya nga sa Mateo 28:19, sinabi ng ating Panginoon, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. At ako'y sumasa inyong palagi. Ituturo ang lahat. Yung mga Hintil, hindi pa ho lahat Kaya kasama pangingilin ng Sabat dyan, Pastor. Opo, kasi kasama yun sa utos ng Diyos na hindi alam ng mga Hintil noong unang panahon. So yan po yung aking masasabi dyan. Kaya hindi porke pumunta sa sinagoga ay hindi na kagad na nangangaral, hindi na ipinapangaral ang Sabat o hindi nangingilin ng Sabat. Napakamaling pakahulugan po niyan, mga kapatid. Tama.
Amen. Ako, sadyang ang ating oras, ay nagtumulin. 3 minuto na lang ang natitira. Oo. Anyway, pwede naman natin ituloy pa yan sa iba nating serye ng pag-aaral. Oo. Ang nililiwanag lang namin mga nakikinig po kung hindi nyo po nasubaybayan, pinatutunayan natin na si Apostol Pablo bilang alagad ni Kristo ay nangili ng Sabat, hindi nang nangangaral doon sa mga sinagoga. Kung di yung pagpasok niya sa sinagoga, yun ay act ng pangingilin, hindi po yun act ng pagsuway. Sige po, si Sir Fernando. So wala na po tayong oras, 2 minuto na lang po. Kung anong muling masasabi ninyo, Pastor Dave, simulan natin kay Pastor Dave. Anong masasabi mo, Pastor Dave? So, maraming salamat sa inyong dalawa, sa aking naging kasama ngayong gabi, na kung saan ay talagang naging napakaganda ng ating pong discussion. Naging malinaw sa atin. Sa akin, bilang inyong kasama, ay mas naging malinaw sa akin yung ating pinag-aralan ngayon. So maraming salamat. Yun lang. Okay. At mga kaibigan, huwag niyo pong papalagpasin ang atin pong mga serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating programa, Diskusyon sa Doktrina. At sisikapin po namin na kayo po ay mapaglingkuran namin sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan sa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. At kung kayo po mayroong mga katanungan, pwede nyo pong ilagay po diyan at sa mga susunod pagkakataon, pwede nga naman ang ating bubuksan na serye ng pag-aaral, Pastor Cesar. Okay. Maraming salamat po sa ating dalawang magiting na kasama. Pastor Dave de Villaruel, gayon din si Sir Fernando Camacho Jr. At ito ang inyong lingkod, Cesar Balasta Jr. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Sa abutin po ng broadcast na ito, sa mga recorded nito ay kung may tanong po kayo, huwag po kayong mahihiyang magsulat dyan sa comment section. Kahit po galit kayo sa amin, isulat nyo dyan yung galit ninyo. Kung maligaya kayo sa amin, sulat nyo yung kaligayahan nyo dyan sa comment section. Maliwag naming tatanggapin. At marahil yan po mga isusulat nyo dyan, yun yung magiging mga paksa namin sa mga susunod, katulad nga nabanggit ni Sir. So bago tayo magtapos, tayo muna po ay yumuko sa isang panalangin. Let us pray. Dakila at makapangyarihan Diyos, maraming salamat pong muli sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Pinagkarooban nyo kami ng pagkakataon upang makapag-aral ng inyong mga salita. Sa pagtatapos po ng programa sa gabing ito, dinadalain ko po ang kapayapaan at pag-iingat ng Espiritu Santo ang maranasan po ng aming mga tagapakinig. Gayun din po ng aking dalawang magiting na kasama, patuloy po silang gamitin sa inyong banal na paglilingkod at ibahagi ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakaalam sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Muli po sa susunod na pagkikita. Salamat pong lahat ng itong mga bagay na ito na pinagkaloob niyo sa amin sa pangalan ni Jesus.